Tatlong camera phones, lahat 50 megapixel, lahat mukhang panalo sa specs. Pero isa lang dito ang babagay sa paraan ng paggamit mo. Tsaka mo lang marirealize after 6 months na sana iba na lang ang kinuha mo. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung paano ka pipili ng tama base sa totoong usage at hindi sa marketing. Unahin natin agad ang pinaka-importanting factor, ang presyo. Ang Samsung Galaxy A56 ay bumababa na around 15,000 pesos kapag sale. Ang nating Phone 3A nasa 14,690 pesos sale price. Ang Tecno Camon 40 Premier naman nasa 19,100 pesos SRP. So magkalapit ang Samsung at Nothing. Tapos may clear jump ka pag umakyat ka sa Tecno. Ibig sabihin, hindi lang to yung simpleng alin ang may magandang camera. Ito ay tanong kung ano ang kaya ng budget mo at ano ang actual na ginagawa mo sa camera. Simulan natin sa Galaxy A56. Sa around 15,000 pesos sale, ito na ang pinaka-safe long-term choice sa tatlo. Bakit? Dahil may 6 major Android upgrades. Hindi ito maliit na bagay at sa totoo lang, karamihan ng buyers hindi iniisip ang update sa umpisa. Pero after 2 to 3 years, doon mo lang mararamdaman ang difference. Mas updated ang camera processing, mas secure ang system at mas stable ang performance. Kaya kung plano mo gamitin ang phone ng matagal, malaking value to. Sa camera side, may 50 megapixel main with OIS, 12 megapixel ultra-wide at 5 megapixel macro. Ang OIS sa main camera ang pinakamahalaga dito. Kapag kasi nag-picture ka sa loob ng bahay o sa mall na medyo dim ang lighting, mas steady ang kuha. Meaning, hindi agad blurred kahit may konting galaw. Sa daylight naman, consistent ang kulay. Hindi sobrang saturated, hindi rin dull. Balance ang output. Kaya kapag nag-upload ka sa Facebook o Instagram, hindi mo na kailangan masyadong mag-edit. Ang 12 megapixel ultra-wide naman niya ay mas detailed kumpara sa 8 megapixel ng Nothing. Kaya kung mahilig ka sa group photos o travel landscape shots, mas safe ang Samsung dito. Hindi mushy ang corners at mas consistent ang dynamic range. Ang 5 megapixel macro, honestly, bonus lang. Hindi ito ang pinakadahilan para bilhin ng phone. Pero usable kung trip mo ang close-up shots. Sa video, kaya niya mag 4K recording. For general buyers, sapat ito para sa party o simpleng family trip. Hindi ito ang pinaka-cinematic sa tatlo, pero stable naman at predictable. May 256GB storage din siya sa parehong price range. At ito ay malaking practical advantage. Kasi kung mahilig kang mag-record ng 4K video, mas mabilis mapuno ang storage. Sa 256GB, mas komportable ang long-term usage mo. Performance-wise, naka Exynos 1580 na may around 900,000 Antutu score. Sa camera workflow, mabilis mag-open ng apps at kayang mag-edit ng short clips. Pero kung heavy kang mag-edit ng maraming 4K footage sa phone mismo, hindi ito ang pinakamabilis kumpara sa Tecno. Ito realistic expectation lang. Ang cons ng Samsung A56 ay wala siyang telephoto lens. So kapag nasa stage event ka at nasa likod ka, digital zoom lang ang option mo, hindi optical zoom. Kaya kung zoom photography ang priority mo, may limitation to. Pangalawa, hindi siya performance leader kahit 900,000 ang score. Ngayon naman punta tayo sa nating Phone 3A na nasa 14,690 pesos pag sale. Halos kapresyo ng Samsung pero ibang approach. Ang pinakamalaking edge niya ay may 50 megapixel telephoto lens. Sa ganitong presyo kasi, bihira ang may telephoto. Sa real usage, malaking bagay to sa school program, concert at portrait shots. Mas natural ang zoom at mas malinaw ang details kumpara sa digital crop. Main camera niya 50 megapixel with OIS din. Maganda ang detail sa daylight at may konting mas punchy na kulay kumpara sa Samsung. Again, depende sa taste mo kung alin ang mas gusto mo. Ang weakness lang ay 8 megapixel ultra wide. So sa group shots at wide landscape, mas mababa ang detail kumpara sa Samsung at Tecno. Isa pang advantage ng Nothing ay 3,000
nits peak brightness. Kaya kahit nasa outdoor ka at tirik ang araw, mas kita ang screen preview, which is magandang bagay yan kasi hindi ka manghuhula kung tama ang exposure. Sa performance side, Snapdragon 7S Gen 3 na may around 828,000 score. Well, slightly lower siya kaysa Samsung. Pero sa actual use, hindi mo masyadong mararamdaman sa camera workflow. Para naman sa cons ng Nothing, 128GB base storage lang. Kaya kung heavy ka mag 4K video, kailangan mong mag-manage ng files. At syempre, 8MP ultra-wide ang pinaka-weak link niya. Ngayon, punta tayo sa Tecno Camon Forte Premier na nasa 19,100 pesos. Mas mahal siya ng around 4,000 pesos kumpara sa dalawa. Pero kapalit nito ay triple 50MP setup. Main camera na Sony LYT-701 with OIS. 50MP telephoto at 50MP ultra-wide. Ito na ang pinaka-complete hardware sa tatlo. Sa real usage, ito ang pinaka-flexible, landscape, zoom, portrait, lahat may dedicated lens na mas mataas ang resolution. May 50MP front camera din na kayang mag 4K video. Kaya kung mahilig kang mag-vlog o selfie video, ito na ang may pinakamalakas pagdating sa selfie camera. Performance-wise, Dimensity 8350 Ultimate na may around 1.4 million score. Malayo sa 900 at 828,000. Ibig sabihin, mas smooth sa heavy editing at multitasking. May 12GB RAM at 256GB storage din, kaya hindi ka agad magkaka-storage issue. May IP68 at IP69 rating din siya, kaya kung mahilig ka sa travel at outdoor shooting, mas may confidence ka sa durability. Pero syempre, kagaya ng ibang smartphone, may cons din. Una, mas mahal siya. Hindi lahat gustong umakyat sa 19,000 pesos para sa smartphone. Pangalawa, hindi kasing consistent ang OS updates kumpara sa Samsung at Nothing. Mas konti ang major Android upgrades at hindi ganun ka-predictable ang long-term software support. Kung plano mo gamitin ng 3 to 5 years, ito ang practical concern mo. Workflow-wise, kung casual family shooter ka na gusto lang ng reliable output at long-term support, Samsung Galaxy A56 ang pinaka-safe. Kung madalas kang mag-zoom at gusto mo ng mas creative ang framing sa parehong price range, Nothing Phone 3A ang mas flexible. Kung content creator ka na gusto ng kompleto ang lens at mas malakas ang performance at kaya mong umakyat sa 19,000 pesos, Tecno Camon Forte Premier ang pinaka-loaded. Performance context ulit, 828,000 ang tuto ng Nothing, 900,000 ng Samsung at 1.4 million ng Tecno. Para sa basic camera use, sapat ang 828,000 at 900,000. Para sa heavy editing at future proofing, mas may headroom ang 1.4 million. Final verdict natin, walang iisang winner dito. Pare-pareho silang 50MP pero magkakaiba ang strategy. Sa under 15K, Samsung at Nothing ang pinaka-practical options, depende sa shooting style mo. Kung kaya mong dagdagan ng budget at gusto mo ng pinaka-kompletong camera hardware at performance ceiling, Tecno ang pinaka-loaded. Ngayon, gusto kong malaman anong phone ang gusto mong isunod natin sa decision guide. Under 12,000 pesos camera phone ba, flagship comparison o best na pang gaming under 20,000 pesos? Comment mo sa baba para doon tayo mag-focus sa next video. Nasa description din ang current price link kung gusto mong i-check habang naka-sale. Kung nakatulong ito sa pag-decide, like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang practical guides.